Castro. Di umano, kinampihan si BP Sara. Uwe, di nga. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. O ayan, ano yan? So siya sinasabi niya blanco. So are you telling us, Ortega, na kinakampihan ni Castro si BP Sara? Kasi sabi nyo, gusto lang ni BP Sara mabalik yung patungkol dito sa budget. Kaya may blank space. So magkakampi ngayon si Sara at saka si Castro. Dahil binubulgar nila yung katarantaduhan na itong blank space na ito. Yung planong panloloko at panlilinlang sa taong bayan na itong blank space na ito. So nagkakampihan si Castro at saka si Vice President Sara. So tingnan nyo yung logic na itong mga ito, ang babaw. Diba? Okay to sinasabi ni Castro. Kaya lang, again, baka mamaya, isa ka pang nagpapataas lang ng presyo. Ha? Ngayon, maingay ka, pagtagal, nakabili ka na ng suka, tatahimik ka na. Nabusalan ka. Okay? So, yung ingay mong yan, panindigan mo hanggang dulo kasi yung ingay namin, paninindigan namin hanggang dulo. Patuloy naming sisilipin ito until hindi ito masolusyonan. Ganyan po ang ginawa namin dyan sa pesting PI na yan. Sinabi ni PRRD, that is unconstitutional. Hindi namin tinantanan ang kaiingay, ang pag-ingay namin dyan sa PI na yan until tinigil nila. Ayan, hininto na nila. Kami po, hindi kami titigil hanggat walang managot, hanggat hindi ibalik yung budgetan na yan. Illegal po yan according to PRRD. So, hindi kami titigil. Unless sabihin ni PRRD, okay na. Naayos na. Ngayon, pag ikaw huminto, Castro, nagpataas ka lang ng presyo, babantayan ka namin. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na, wala kaming alam doon kung meron mang blank. Sip-sip! Gusto mo ng pardon? Alam ka naman balata mo si Presidente, di ba? Yung sip-sip ka, yung kaso mo eh. Convicted child abuser ka eh. Baka sip-sip. Po yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025. Alam mo ako nagtataka lang, bakit tahimik si Martin? Bakit tahimik si Saldico? Di ba? 5 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang... Marcos, alam mo naman magkaiba sinasabi nyo. Ikaw ay GA, GAA. Si PRRD sinasabi BICAM. Wala kang planong bawiin yung sinabi mo sa kanyang sinungaling siya. Wala kang planong paimbestigahan yung anomalya diyan sa blank space na yan. Hahayaan mo na lang. Basta itatanggi nila, hindi mo sasabihin, imbestigahan yan. Ang layo mo kasi, again, dun sa interview ni Lacson, i-discuss natin yun one time, pero nabanggit niya po yan eh. Nung nangyari yan, nung panahon ni PRRD, hindi blank space merong anomalya dyan sa budget, binito niya. Ang laki ng binito ni PRRD. Ang tanong, Marcos, hayaan mo na lang sila? Wala kang gagawin? Alam mo ang problema. Diba? Oh. May tanong lang ako ulit, Marcos, sa'yo. Kasi ako'y talagang naguguluhan.
Pinagsasabi ni PRRD na bangag ka. Adik ka sa madaling salita, according to him. Pero hindi mo sinabing sinungaling siya. You never denied it. Ang sinagot mo lang, tumawa ka at fentanyl. Ngayon, sinabi mo sinungaling si PRRD. So I therefore conclude, tama po ba, Marcos, na adik ka? Hindi mo siya sinabing sinungaling eh. And until now, hindi ka nagpapadrug test. Hindi mo tinatawag siyang sinungaling. So ganyan ka na lang dyan, magpapakainutil. Proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso? Yun ang problema doon. Sino nagpuno doon sa blank space na niratify ng Kongreso at Senado? Yan. Naintindihan? Tipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz, Okay. Walang kwenta yung mga explanation mo tungkol sa kapalpakang nangyayari. O next po tayo. O ito, pag-usapan natin dahil sa binulgar ni PRRD, nakatarantaduhan nila, kalokohan nila, usaping ICC na naman. Nakatakda ng makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng gumugulong nitong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi Boying, nangangayayat ka, ano nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Hindi. Hindi, nangangayayat siya dati para malaki yan. Anyway. ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad, Hindi nyo napapansin. Tuwing nakakalamang, sabihin na lang natin nakakalamang, nung inimbestigahan si PRRD ng Kamara at ay ang ganda ng pagkakasagot ni PRRD doon sa Kamara na yun at talagang napahiya itong mga kongresista, lumabas na naman yung usapin ng ICC. So ngayon, meron na namang binulgar na pasabog sa kalokohan na itong mga kongresista, si PRRD, again, binabalik na naman ng ICC. Alam mo, ito talaga panakot nila sa taong bayan. Na ipahuhuli sa ICC si PRRD. Pero si PRRD hindi naman natatakot. Ang sabi ni PRRD, bukas. Sabi niya, di ba, nung hearing, huwag nyo nang pagtagalin. Kung papapasukin nyo ICC, haharapin ko bukas. Bukas na. Ang tagal nyo nang sinasabi ang ICC na yan, katulad ng matagal mo nang sinasabi, Boying, na mahuhuli mo pauwiin mo na si Tebes, mahuhuli mo si Bantag. And until now, wala pa rin. Is this another fake news? Kung papapasukin mo na, wala na maraming dagdal. Kung hindi, huwag nyong gawing panakot to. Itong ICC. Sa pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Sa ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong administrasyong. So, yun lang. Simple lang. Obvious na eh. Nakakatawa na nga tingnan. Ang panakot nyo kay PRRD ay ICC, ang panakot nyo kay BP Sara impeachment. Eto, pag-usapan natin. Bagong-bago, matutuloy na ang impeachment. Ito, pag-usapan natin patungkol sa impeachment. Rosalie, may update na ba mula sa tanggapan ng Secretary General ng kaugnay nitong mga nakabinbing impeachment complaints laban kay VP Duterte?
Ella, mula noong Lunes hanggang ngayong araw ng Huwebes, walang pahayag ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco kaugnay ng mga tanong ng media sa kahihinatnan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Wala na, di ba? Wala na. Inihain yung mga reklamo noon pang December 2024 dahil sa questionableng paggastos ng Vice Presidente ng kanyang confidential funds. Magkano lang yung confidential funds? 125 millions. Nagpupuputok ang butsin nyo. Yung billion dyan sa blank space na yan. Deadma kayong lahat. Di ba, nuknukan ng ipokrito itong kamera. Hindi man lahat. Pero marami dyan. Ginawa niyong issue, napakaliit na bagay, confidential funds nga. Kilalang kilala naman si BP Sara patungkol sa pagsugpo diyan sa mga komunista na yan. May credibility po si BP Sara patungkol diyan. Yung iba, bilyon ang pinapalusot. Tikom ang bibig ninyong mga ipokrito kayo. Kaya naman nagdududa na si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung meron pa bang ika-4 na impeachment complaint. Yan kasi ang idinadahilan ni House Secretary General Velasco kung bakit hindi pa niya na itatransmit yung impeachment complaints na nakabinbin sa kanyang tanggapan sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Isa si Congresswoman Castro sa nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Medyo matagal-tagal na rin ang ganyang pronouncement, no? Hindi natin alam kung totoo nga ba yan o hindi. Wala akong Tanga ka ba? Hindi po mura yung tanga, stupid. Tanga ka ba? Hindi mo alam kung paano alam mo ang politiko, gamitan lang yan. Ginagamit ka lang. Ngayong impeachment na ang usapin at nagsampa ka, iniwang ka, di ba? Kasi ang punto rito, ang palusot nila, may tatlo kasi pong reklamo na. So meron pa raw 4th complaint kaya hindi pa tinatransmit ni Secretary General kay Tamba yung impeachment. Ano ka ba? Katangahan mo? Sinasadya yung hindi dalhin kay Tamba. Para sa ganoon, hindi mapunlaan to si Tamba. Pero hindi talaga uusad yan. Kasi alam ni Tamba, hindi yan mananalo. Walang gustong pumirma dyan. Hindi uusad yan, lalo ngayon mag-e-eleksyon. Pwede after the election. Kung nakakuha kayo ng numero. Pero yung mga politiko ka rin eh. Dapat alam mo to. Kung hindi mo to alam, tanga ka nga. Yung politiko, gamitan lang yan to serve their agenda. Anong agenda? Anong number 1 sa mata ng politiko ngayon? Lalo na yung mga re-electionist, yung mga tatakbo. Ang number 1, apple of the eye nila, ano? Boto ng taong bayan. Kung may mga taong, halimbawa, yung mga walang boyfriend, ang pinaka-tinitingnan niya ngayon eh, matalas ang mata niyan sa posibleng maging boyfriend. Yung walang girlfriend, posibleng ang mata niyan matalas sa girlfriend. Yung mahilig sa kotse, matalas ang mata niyan sa kotse. Ang talas ng mata at puso ngayon ng mga politikong tatakbo, boto. Simple. Ang mahal ng karamihan ng politiko, hindi man lahat, marami, ang mahal na totoong ng mga politiko ay sarili. Yung sila ay manatili sa kapangyarihan. At paano sila mananatili sa kapangyarihan kung pipirma sila dyan sa impeachment? Para mong pinirmahan yung death sentence mo dyan sa impeachment na yan. Para kang pumirma, talo na ako. Hindi kayo mananalo ngayon sa Duterte. You have to accept the facts. Malakas pa rin ang Duterte.
Ang lumaban ngayon sa Duterte, ngayong last quarter or last half of the year, sunog, matatalo. Pwede mong kalabanin ang mga Duterte before para pagkakitaan. Para kumita. Alam naman natin kung anong ibig sabihin yan. Pero ngayong last part, I don't think tatanggap ng malaking pera yung mga yan kapalit, matatalo sila sa eleksyon. Unless, na yung alam na nila matatalo katulad mo. Alam mo nang matatalo ka, hindi ka mananalong senador, pustahan tayo, hindi mananalo. Pwede kang kumontra ngayon kay Duterte. Pagkakitaan mo lang ang mga Duterte, makinabang ka. Total, matatalo ka naman eh. Diba? Ganun yun. Pero yung mga umaasa pang manalo, hindi sila pipirma ngayon ng impeachment. Kaya huwag ka nang umasa dyan sa mga kakampi mo. Sa tingin mo, ikakampi mo. Hindi. Sarili iniisip ng mga kumag na yan. Aantay-antay ng fourth complaint. Kahit sampuin nyo pa yung complaint, walang pipirma niyan. Pinaiikot ka, hindi mo naman alam. Nakikita signal dito sa mga kasamahan namin dito sa House of Representatives, kahit nakasitanungin mo sila, wala silang alam. Dagdag pa ng kongresista, walang sino mang lumalapit sa kanya para humingi ng suporta sa sinasabing ika-4 na impeachment complaint. Wala talagang lalapit sa'yo. Hindi totoo yung fourth eh. Katang-isip lang yun para iligtas si Tamba. Tatawagan din niya ngayong araw ang House Secretary General kaugnay ng mga nakabinbing reklamo. Magsasagawa rin anya ng mga pagkilos ang kanila. Alam mo kung totoong naniniwala ito si Castro na meron pang fourth at naniniwala siya na magtatagumpay itong pipirma itong mga nagsabing pipirma. Napaka-naib mo. Hindi ko alam paano ka naging kongresista. Ng kampo kasama ang iba pang naghain ng impeachment complaints laban kay VP Duterte upang kalampagin ang Kongreso kaugnay nito. Kabilang na ang isang demonstrasyon sa January 31. Ayan, damihan nyo. Siguraduhin yung madami kayo sa January 31 kasi alam mo Castro, nagiging katawa-tawa ka na sa mga Pilipino. Yung mga pinaggagawa mo, katawa-tawa. So, meron kayong plano sa January 31 and I hope magrarally kayo, madami kayo. Sana matapatan nyo man lang kahit yung 1/4 na pagrarally ng Iglesia ni Cristo pangontra dito sa impeachment. Kung hindi, bumalik ka na sa nanay mo, sa sinapupunan ng nanay mo, na nakakahiya ka na. Nakakahiya ka na, Castro. Kayo, 10 na mga kasama mong akbayan, nakakahiya na. Wala kayong ambag dito sa Pilipinas. Samantala, pinabulaanan naman ni Congresswoman Castro ang aligasyong ginagamit nila ang issue ng impeachment bilang propaganda sa paparating na halalan. Whether may election yan o wala, talagang prinsipyo namin itong accountability and transparency. Ako, honestly, hindi ako naniniwalang ginagamit nila yung... Hindi ako makakastro, excuse me. Pero hindi ako naniniwalang ginagamit nito sila Castro itong impeachment para sa kanilang kampanya para sa eleksyon, hindi. More on, takot sila kay BP Sara kasi pag nakaupo si BP Sara, hahabulin yung mga katulad mo. Ha? Alam naman natin kung sino yung mga katulad mo, Castro. Kaya yung mga katulad mo, galit sa Duterte. Kasi dumaan na ang maraming presidente. Yung mga taong katulad mo, namamayagpag. Nung panahon ni presidente, hindi kayo nakaporma. At alam ninyo, mas matindi to si BP Sara. Kaya nga pati si Pastor Kibuloy, pinag-initin nyo. Bakit? Dahil yung mga taong katulad mo, yan ang number 1 proyekto ni Pastor Kibuloy. Para dun sa mga hindi ko nakakaalam
Galit yan si Pastor Kibuloy. Diyan sa mga taong katulad nito. Alam natin kung sino sila. Kung bakit. Yan ang nanggugulo sa bansang Pilipinas, yung grupo nila. Kahit na sino pa yan nandiyan, no? Kaya hindi totoo na ginagamit namin ito na dahil sa election. Lamang 5 araw na may plenary session ang House of Representatives bago muling mag-adjourn sa February 7. Balik sa iyo, Ella. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.